Hello guys! In today's video, gusto lang na ako i-share ang journey di ay no, journey na ako sa pagdawat sa pagkawala sa akong amahan. So as you all know, because I have been very vocal and expressive and open sa social media about the journey that I have gone through sa sukad pa sa pagsakit sa akong amahan until na nawala siya. So mas grabe itong nawala na siya, no? So I was really very affected. And until now, actually, 80 days to be exact today since nawala akong papa. So it's quite fresh pa. So I believe na sa mga naka-experience og nawad-an og ginikanan or minahal sa kinabuhi, that 80 days is quite early pa, and it takes time. You know, the healing takes time. But I'm really grateful to God kay sa ako ang kabahin, although I was very affected, the healing is quite soon in a way. I would say na soon siya kay 80 days pa man, and I felt a lot better now. And it's not because nadawat na ako ang pagkawala ni Papa, but because and that is because I seek God. So niduol gyud ko sa iyaha og balik. I wasn't really totally disconnected sa Ginoo. It's more of na medyo nakulangan ba ang akong time bitaw sa Ginoo kay na busy ko sa business unya nakaagi og kanang challenges akong business na nakafocus na ko sa akong problema. And so nawala ang akong intimate relationship with God. So pagkawala ni Papa, I had no choice. God made me experience na wa na gyud ko'y choice but to muduol gyud sa iyaha. So I went back to God, and I went back to the church nga akong ginaatinan previously diri sa UK. Then I seek God's help through the church. Na although I don't go to church because of the people and because of the church itself, but I believe that gigamit siya sa Ginoo for me to be able to get closer, get connected again to God. And dihapon na ko na-realize na no matter how importante man ang kanang ang personal relationship nimo sa Ginoo, but it's also important na you will be surrounded with like-minded people or kanang same belief sa imuha. It really will help you kanang mas paspas ang pag-recover. So I'm grateful to God na iyang gipasabot sa ako na why He let things happen, why He let Papa go, and it's not to hurt me or to hurt my family, my mama or my brothers, but because ingon ani man gud ang akong nasabtan, no? Kay every day I talk to God and I ask God to give me some clarity, to speak to me, so to send me His message. So ang message sa matag adlaw lahi-lahi, and one of the messages nga akong nadawat na is God made me understand why He allowed it to happen. So why He allowed things to happen, especially kanang kwaon niya atong minahal sa kinabuhi like akong papa. And so during those time nga na-busy ko, no, na-overwhelm ko sa akong problema, sa akong negosyo, nawala ko sa akong hunahuna. I kept on thinking about na-overwhelm ko sa kahadlok, gi-entertain ako unknowingly, gi-allow na ako na ma-overwhelm ko sa akong fears na mawala si Papa. So I was always worrying na di na ako matabangan si Papa. I was always worrying na
na mamatay si Papa, unsay may tabok kay Papa, dautan ang akong mind, akong gialaw ang dautan nga thoughts sa ako na mosulod. Unya gakabalaka ko permanente. So I pray to God, but then mula nagwala bitaw gyapon ko'y pagsalig because I still let the fears overwhelm me. So sige kog kahadlok, si kog hilak, kakabalaka ko permanente na what if mawala si Papa, what if mawala si Papa. So then, because of that thoughts na ako, na-attract na ako siya. So, na-manifest ka na ding, di ay kayo, very powerful ang atong thoughts. Similar sa atong dila. Very powerful. So, dapat bantayan yun nato, i-guard nato atong thoughts na the more we think of something, the more we attract that thing. So, pareho ra kung more on positive thoughts ta, mas positive ang atong ma-attract. So, kanang atong positive na gihuna-huna, mao po na atong ma-attract. But because I was worrying too much at that time, permanente lang ko mahadlok nga mawala si Papa, na-attract na ko siya. But, God will only allow things to happen. There are also things na dili niya i-allow, na bisan sa una to guna-una, di niya i-allow because He knows na dili na siya makaayo sa imuha. Na you can't carry or you can't carry the burden ba na kung iyan ang i-allow sa imuha na may tabo, and that is not His purpose. Wala siya negative purpose sa imuha. So kaning pagkawala ni Papa, then it made me understand, God made me understand that He allowed it to happen. It's not to hurt me. It's for me to understand na much better si Papa na mahimong anghel namo. Kay si Papa manggod ang tao nga or ang amahan nga, He always wants the best for us. And from the last moment na nasiya sa ospital, He cares so much about sa amo ang tulo. He loves us. He loves us na He wanted to build kanabitang houses nga naala sa sulod sa compound daw para usa raming tanan. So He has a lot of dreams, but because of iyahang kuan lugar, kanang family background o kanang limited lang ang iyahang kakayahan ba sa iyang pagdako, so dili man siya dato, so ang iyang kuan is taman na sa pangandoy, and actually gipaagi niya sa lottery, sige siya taya ingon ana, pero God knows what's best. So because God knows His heart, ingon ana siya, gusto niya na og kaayuhan para sa iyang pamilya, sa iyang mga anak. Then God thought na He can do a lot better by being our angel. So mahimo siyang anghel namo, kung naa na siya as anghel namo, bisan na ako sa layo, bisag bulag mis akong mga igsuon, He can be there for us, for all of us, iyang mga apo including. So maprotektahan mi niya against evil works and accidents. So He will also be our angel na to direct us, to light us, to give light sa among dalan, sa akong mga mangod ug sa ako. Then na mas naapay dakong chances na makabot na mo ang iyang mga pangandoy sa amo. So mas makatabang pa siya sa amo. So you see, now God made me accept my father's pagkawala is because He wanted us to be a better people, be better individuals na bilang si Papa ang among anghel. So mas now it gives me more kana bitang kuan na unsa na siya tawag anak, kanang mas excited ko sa among future because I know na naa si Papa nagalantaw kanamo, nagagiya kanamo, nagauban kanamo kanunay para makabot namo ang tanan nga unfulfilled dreams niya. And I'm so grateful to God nga iyahang gihatag na sa ako. He let me understand and that reason para mas it helped me accept quicker ang pagkawala ni Papa.
So now I'm talking to Papa every day. So every day before I start my day or after I drop my little girl, ingon ani, I speak to Papa. Or after mag-pray kay God, ma-istoryahon ako si Papa with all that excitement and happiness na ba compared sa una bitaw. There are times sa maghila ko kay mingawon ko niya. Dili man mawala ang kamingaw, naa pa ang akong kamingaw. But then I'm so grateful na mas nasabtan ako karon why it happened, why what happened really had to happen. So ana ba, so I hope nga kanang sa mga nawad-an og mga minahal sa kinabuhi, you can watch this video and this will help you also understand wala gid tay lain padulngan kundi Ginoo ra gid. So mobalik gid ta dapat sa iya ha. So we have to kanang kuan gid unahon gid nato siya sa tanan natong lakaw sa kinabuhi ug kanang makaagi man ganing tag mga pagsubok sa kinabuhi. We have to really seek God. And once we seek God, seek gyud nga kanang ato gyud siyang kuan tagaan og chance nga buhaton niya yang job as God. So dili kay magampo ta niya unya naa gyapon atong kahadlok kay mura ra man gyapon wala tay pagsalig sa iya ha, di ba? Once magampo tay, let go na nato. Let go na gyud siya. Na we let God do His job, His part. Kay there are a lot of things na dili nato kaya bilang tao o bilang naa sa kalibutan. So we have to let it go. We have to let God do the work. Okay? So I hope this video helps you, and for those na mga pamilya na galisod og dawat sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, I hope you can get something from this video, from my own experience. Thank you guys. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.